Maganda nga ba ang camera ng Huawei Nova 9 SE? Ito ang kanyang camera review. Tara, try natin to. Hello, si Alvin, ang inyong takay at muli na naman ako nagbabalik para pag-usapan kung gaano nga ba kaganda ang Huawei Nova 9 SE, especially yung kanyang camera. Papasa nga ba ang phone na to para sa presyo niya? Syempre, bago ang lahat, unahin muna natin by unboxing the Huawei Nova 9 SE at sa box niya, masasabi ko naman na very typical lahat ng laman natin. Kung saan, sa color pa lang and design ng box natin ay typical of a Nova phone. Tapos, nasa loob niya ng kanyang compartment na may SIM ejector tool, documents at saka ang kanyang jelly case. Underneath, of course, is the Huawei Nova 9 SE unit covered in protective plastic, and then ang kanyang charging cable, and finally, ang kanyang 66-watt na charger. And bago syempre ang camera review din ng ating phone, quick rundown lang ng specs ng ating Huawei Nova 9 SE. Of course, sa design, nakakatuwa lang na kahit isa siyang mid-range phone and relatively doon sa mga mas budget-friendly na mid-range phone, nakakakuha ka ng napakagandang design na actually usually makikita mo sa mga mas higher-end models ng Huawei. So, good job Huawei pagdating sa design ng ating Huawei Nova 9 SE. Aside pa dyan, para sa screen ng phone na to, meron kang 6.78-inch 90Hz IPS LCD display. So, pagdating sa screen, I wish na AMOLED yung ginamit nila, pero okay pa rin naman ang IPS LCD. Lalo na't considering ang phone na to under 15,000 pesos lamang. Ngayon, going into the audio, meron kang mono speakers. Tapos sa battery naman, meron kang 4,000 mAh battery on the Huawei Nova 9 SE. Ngayon, doon naman sa pinagmamayabang nila na 66-watt charger, actually masasabi ko na very ideal to para sa mga power users and on-the-go people. Kasi upon testing out the charger of the Huawei Nova 9 SE, naka-full bath agad tayo in just 40 minutes. So, masasabi ko one of the fastest charging mid-range phones na available today. Anyway, ngayon, simulan na natin doon sa pinaka-inaabangan nyo talaga about this video, ang camera review ng Huawei Nova 9 SE. So, syempre, doon muna tayo sa specs ng kanyang camera. Meron tayong quad-rear camera setup for the Huawei Nova 9 SE at doon pa lang sa main camera, meron na kagad siyang 108 megapixel wide-angle main camera, isang 8-megapixel ultra-wide lens, a 2-megapixel macro lens, tapos a 2-megapixel depth sensor. Dito naman sa harapan ng Huawei Nova 9 SE, gumagamit siya ng isang 16-megapixel wide-angle selfie or front-facing camera. At syempre, para sa mga specs na to, masabi ko talaga na busog ang camera performance dapat ng ating Huawei Nova 9 SE. Kung saan, meron kang napakataas na megapixel count dito sa kanyang rear camera at masasabi ko lang na isa to sa may pinakamataas na megapixel count na makuha mo, and alam naman natin na pagdating sa camera performance ng Huawei, one of the best talaga yung nade-deliver nilang output sa atin. Aside pa dyan na sinamahan pa nila to ng Gyro EIS para ma-improve ng sobrang stabilization ng mga video output natin, at syempre maganda talaga for videos and for content creation na pasok naman talaga sa marketing or pasok doon sa main goal ng Huawei, which is aimed ang ating Huawei Nova 9 SE for vloggers. Anyway, syempre, with the numbers and specs, hindi naman natin ma-assume agad na maganda ang camera ng phone na to. So, ayun, diretso na tayo sa output ng ating Huawei Nova 9 SE. As always, simulan muna natin sa mga indoor shots taken with the Huawei Nova 9 SE, at pagdating sa kanyang main camera, masasabi ko kaagad na walang question kung gaano kaganda ang mga photos taken with the main camera of this phone. Nice and sharp, maganda yung colors, at maganda yung quality overall ng ating mga images. Hindi nagsosoften yung edges, and even if i-zoom mo, dahil nga 108 megapixel siya, maganda yung quality ng mga photos natin. Yun nga lang, masasabi ko na medyo mataas yung contrast ng photos natin for my taste, pero syempre, depende yan sa inyo kung okay ba sa inyo yung ganitong output. Actually, curious ako dyan, i-comment nyo below kung okay ba sa inyo yung ganitong level of contrast. Side pa dyan, dito naman sa ultra-wide lens niya, masasabi kong maganda ang mga output na makukuha natin. Albeit, medyo nagsosoften lang yung ating images kapag kumukuha tayo, especially in low light. So, I suggest if kukuha man kayo ng ultra-wide photos, i-make sure nyo na maganda yung lighting situation, or kung sakaling sobrang dilim talaga, gamitin nyo ang night mode ng phone na to. For zoom photos naman, masasabi ko na up to 2 or 3 times zoom yan, walang magiging problem
with the Huawei Nova 9 SE. So nakakatuwa lang yung ganitong level of performance coming from a relatively more affordable mid-range phone tapos galing pa sa brand na katulad ng Huawei. Yung nga lang, pag aabot ka na ng mga 10 times zoom, medyo hindi na talaga usable yung mga photos taken with this phone. So masasabi kong 2 to 3 times zoom yung pinaka-safe talaga para makuha nyo talaga yung magandang quality na photos. For the selfie photos naman with this phone, masasabi kong medyo struggling ang ating Huawei Nova 9 SE in balancing out yung exposure natin. So make sure lang na magtitake kayo ng mga photos ng hindi against the light or talaga nakaharap kayo sa source of light nyo para hindi mahirapan or para maganda yung mga outputs na makuha natin on this phone. Yung mga ganitong bagay naman in normal from a mid-range phone, even for phones ngayon 2022, so hindi siya ganon kalaking deal breaker talaga sa akin. Anyway, pagdating sa indoor shots natin, masasabi kong one of the better phones ang ating Huawei Nova 9 SE so far, considering na medyo mas flexible siya and maganda yung mga outputs na nakukuha natin dito sa phone na to. Moving on naman, doon tayo syempre sa mas difficult na situation for mobile photography, which is low light photography or photos taken at night. At sa phone na to, pagdating sa main camera niya, ano bang masasabi ko? Kundi maganda pa rin ang mga photos na nakukuha natin. Actually, kahit gabi, hindi ka mahihirapan kung ano mga photos, lalo na kapag main camera ang gamit mo, to the point na hindi ko na feel yung need na gumamit ng main camera using this phone. Again nga lang, since medyo contrasty yung color output ng ating Huawei Nova 9 SE, may tendency na maging darker overall yung photos natin. I suggest na itaas nyo yung brightness kapag kumuha kayo ng photos para lang talaga mas ma-balance out or mas magkaroon na ng additional exposure ang mga pictures natin. If ever man nagagamit kayo ng ultra-wide lens, I highly suggest na gamitin nyo ang kanyang night mode kasi if hindi nyo gagamitin ang night mode ng Huawei Nova 9 SE, magiging soften talaga ang mga photos natin. Pagdating sa ganito, again, normal to sa mga mid-range phones kung kaya't hindi to deal breaker sa akin. Pero ayun nga, if ever man nagagamitin nyo ng kanyang night mode, malaking improvement ang mabibigay nito sa ating mga photos. Mas magiging vibrant na yung colors niya and mas magiging sharper na yung photos natin. And to be honest, yung night mode niya hindi sobrang obvious to the point na malalaman mong artificially enhance yung photos natin. So, nakakatuwa yung ganitong post-processing na nabibigay sa atin ng Huawei Nova 9 SE. For zoom photos, same sa ating ultra-wide lens, I suggest na gamitin natin yung kanyang night mode kasi mananatiling soft yung mga photos natin if ever hindi natin gagamitin ang night mode niya. Hindi naman sa hindi mo magagamit ang kanyang mga photos, pero mas better lang talaga overall yung quality ng photos natin if gagamitin mo ang kanyang night mode. Even for selfie shots, nagkakaroon na tayo ng onting grain sa ating mga photos na masasabi kong still normal for a mid-range phone, and if ever man, meron naman siyang flash para mas ma-improve yung mga photos natin. Overall, ang masasabi ko pagdating sa mga low light situations with the Huawei Nova 9 SE, I highly suggest na gamitin natin ang night mode niya to enhance or improve yung mga photos na nakukuha natin with this phone. Hindi ibig sabihin na hindi maganda yung mga photos na kaya nyo makuha. In fact, comparing it to other photos taken with other mid-range phones of this year, for the price point of the Huawei Nova 9 SE, maganda actually yung output na nabibigay niya sa atin. Meron tayong magandang balance and flexibility na hindi nyo basta-basta makukuha sa isang phone at this price point. And para ma-highlight yan, of course, nandito yung outdoor shots taken with this phone. So for the outdoor shots, kung saan very abundant talaga yung light source natin, and make sure talaga ng Huawei Nova 9 SE na hindi tayo madi-disappoint. Napakaganda ng mga photos natin, especially using the main camera of this phone, kung saan very sharp, detailed, and maayos yung balance of exposure ng ating mga photos. I've taken a lot of shots with this phone, especially yung mga cloudy na shots talaga, and mahirap ito i-pull off if hindi ganun kaganda ang camera ng phone mo. Usually kasi sa mga ganito may tendency na ma-overexpose or underexpose yung mga photos natin, pero if titingnan nyo naman, well-detailed yung clouds natin, pero hindi rin nito nasisira yung mismong subject natin. So nakakatuwa lang yung ganitong level of output coming from a phone under 15,000 pesos, kung kaya't masasabi kong actually main camera pa lang busog ka na sa Huawei Nova 9 SE. For the ultra-wide lens, magandang dihamak ang output nito over doon sa mga low-light shots na nakuha natin, at masabi kong dito mo talaga makikita yung capability ng kanyang ultra-wide lens. Kung kaya't para sa akin, pagdating sa Huawei Nova 9 SE, make sure na most of the time if gagamitin nyo man ng ultra-wide lens, talagang sa umaga at nasa labas kayo para maganda yung mga quality ng mga photos nyo. If ever man, nasa loob kayo, make sure na lang na gamitin nyo yung night
night mode, lalo na kung limited talaga yung ating light source. Tapos ngayon sa mga zoom shots naman natin, dito na talaga makikita kung gaano kalaki yung improvement sa mga shots natin, kung saan less softened na talaga sila, and of course mas sharper din yung output na nakukuha natin. Still the same though for outdoor shots, kung saan kapag naka 10 times zoom ka tapos handheld yung phone mo, may tendency talaga na maging blurred pa rin yung photo. To be honest, yung 10 times zoom na ating Huawei Nova 9 SE, hindi talaga ako ganun nabibilib, and parang hindi mo siya masyadong magagamit, especially for social media use, na hindi naman malaking deal breaker sa akin considering kung ano pa yung ibang na-offer ng ating Huawei Nova 9 SE. For selfie shots, ayun nga lang, considering na napaka-abundant na light, ay nananatili pa din na soft yung mga photos natin, kung kaya't masasabi ko na okay naman yung selfie shots niya, pero masyado lang talaga tong kinakain ng ganda ng output ng ating main rear camera. So overall guys, pagdating sa ating outdoor shots, dito talaga na-highlight na maigi yung ating Huawei Nova 9 SE camera, and at the same time, mas na-balance out niya yung colors kasi mas abundant nga yung lighting. Dahil ang Huawei Nova 9 SE nagkakahalaga lang na 13,999 pesos. At sa presyo na yun guys, actually kapresyo niya yung Huawei Nova 7i na ang laki ng difference niya in performance doon sa phone from 2 years ago. So nakakatawa yung ginawa sa kanila ng Huawei, kung saan mura pa din yung phone pero ang tindi ng upgrade na nabigay niya sa atin, especially in camera performance. Meron kang napakataas na megapixel count na maganda talaga yung performance. Hindi lang mataas yung megapixel count kasi even in low light situations maganda talaga yung rear camera mo. Meron kang ultra wide lens na madalas sa ibang mga phones ito yung sinasacrifice nila para mapaganda yung kanilang main camera. Yung ultra wide lens mo gumagana kahit sa night mode, tapos meron kang magandang selfie camera, and of course maganda enough na zoom up to mga 2 to 3 times zoom nga. So pagdating sa ganitong performance, for its price, is actually ang Huawei Nova 9 SE sa nakakapagatid sa atin ng isang magandang performance for the lower tier mid-range phones. Madalas kasi may tendency tayo na ikumpara ang mga phone na katulad nito sa mga phones at 17,000-18,000 pesos. Isipin nyo na lang din guys, 4,000 peso price difference din yun, and it says a lot for the Huawei Nova 9 SE. It doesn't mean na perfect ang camera ng phone na to, kasi as you see naman, meron tayong mga compromise sa ating Huawei Nova 9 SE, mainly pagdating sa contrast niya, kung saan if mas less abundant yung light situation natin, nagiging contrast yung photos natin, at the same time, para sa mga low light situations, nagsosoften talaga yung ating ultra wide lens at saka yung mga zoom photos natin on this phone. Natitiwala ako more on the flexibility of the Huawei Nova 9 SE, kung saan mas madami kang situations na mapagagamitan on this phone, especially if plano mong mag-content creation. Isa pa na masasabi kong compromise for the Huawei Nova 9 SE is yung kanyang selfie camera, kung saan medyo soft siya for my taste, and masyado lang talagang na-outperform ng kanyang main camera, basically yung ibang mga camera and lenses na ating Huawei Nova 9 SE. Talagang for me, masyado lang nilang ginandahan yung main camera na 108 megapixel, maganda in low light situation, tapos meron pang stabilization, pero at least meron pa rin naman tayo nakukuhang matino ng ultra wide lens selfie camera at saka macro lens and depth sensor. Anyway, para sa akin, pagdating sa Huawei Nova 9 SE, considering ang presyo ng phone na to, talaga masasabi mo na if ever na ikaw nagpaplano mag-content creation and naghahanap ka ng phone na may magandang camera capabilities, especially sa video outputs and even sa camera outputs, tapos habol mo yung flexibility talaga na makagamit ng iba't ibang mga shot, iba't ibang angle, iba't ibang lenses, magandang option talaga ang Huawei Nova 9 SE para sa'yo. And if ever man plano nyo nang kumuha ng Huawei phone ngayon, kung sakali man na hindi pa kayo aware, ang pag-download ng apps natin through the app gallery. So for this phone, kailangan nyo lang buksan yung kanyang app gallery, and doon nyo na madadownload yung iba't ibang apps na kadalasan ginagamit nyo. Actually, dito ko na-download sa app gallery yung Mobile Legends, tapos TikTok, and even yung mga banking apps, meron na rin dito sa ating Huawei app gallery. So improving ang Huawei pagdating sa app gallery, kung saan mas marami na siyang laman, or dumadami pa lalo yung laman niya compared dun sa experience ko nung kaka-launch pa lang nila ng Huawei app gallery. And if ever man na hindi nyo mahanap yung app na ginagamit nyo sa ating Huawei app gallery, pwede nyo naman gamitin yung Petal Search. Meron akong guide niya na ginawa before, ilalagay ko down below paano nyo ma-download yung iba't ibang mga apps, iba't ibang mga sources. And if ever man na plano nyo gumamit ng mga Google apps dito sa Huawei Nova 9 SE, pwede nyo magamit through G-Space. So i-download nyo lang yung G-Space na app, tapos magkakaroon na kayo ng access sa iba't ibang mga Google apps na before, medyo nahihirapan tayo magkaroon ng
access. Anyway guys, for the Huawei Nova 9 SE, going back sa camera ng phone na to, again nga, yun yung sinabi ko, yun yung mga compromise na makukuha nyo if ever ito ang phone na may isip nyo. Napakabagay para sa mga planong mag-content creation, especially para doon sa mga naghahanap ng phone talaga, kung saan TikTok yun madalas gumagamit ng phone, o kaya mga IG Reel. Bagay na bagay yung Huawei Nova 9 SE dyan. Straightforward approach ng Huawei kung saan wala masyadong gimmick to be honest, pero talagang plain performance lang yung binibigay niya sa atin. Yun ang masasabi ko for the Huawei Nova 9 SE. Sana na-take note nyo lahat ng mga highlights and also yung mga compromise if you buy this phone. Hopefully, nakatulong ang video na to sa inyo para malaman kung ang Huawei Nova 9 SE na nga ba ang phone para sa inyo. Again, kung hindi pa kayo nag-subscribe dito sa channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo na rin ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat!